Panginoon, dito sa altar na ito, dito ako lumuhod at sumunod sa panawagan ng Panginoon. Way back 2005, nung kami po ay dinala sa lugar po na ito, 5 po kaming magkakapatid at kami po ay dinala sa lugar na ito, alam ko para mag-aaral lang. Pero hindi ko alam yung kalooban ng Panginoon at meron palang mas magandang plano ang Panginoon sa buhay ko. At ako po ay nakakilala sa Panginoon. Alam niyo po, yung kaligtasan, ito yung pinakamahalagang bagay na dapat nating matutunan sa buhay natin. Walang higit, kung hindi tayo iligtas, mga kapatid, walang silbi ang paglilingkod natin. So, isang araw nakakilala ko sa Panginoon, pero hindi po doon nagtapos. Nag-desire na maglingkod sa Panginoon, and until now, naglilingkod pa rin naman sa Panginoon. Amen? At salamat po sa mga mananampalataya sa lugar po na ito na patuloy na nagtatapat sa Panginoon. Ang aming pong church po ay 13 years na. Ibig sabihin, 13 years na akong wala dito. Ano po, 7 years po kaming mission and then ay nagpo-organize kami. Ngayon, 5 years kaming, 5 years na po yung aming church as a independent church, pero alam nyo, hindi naman ibig sabihin na tayo po ay nagpa-organize, ay aalis tayo sa church natin. Amen? At dito po tayo, ito po yung ating pong home church at kailangan natin itong mahalin. Ano po, mga kapatid, at ngayong umaga po ay nais ko po kayong dalhin sa Ephesians chapter number 4. Tumayo po tayong lahat. Napakaganda ng mga awitin po na ating pong napakinggan. Pero alam niyo po, ay yung mga awit na yan, ay parang preaching din yan. Yung awit, meron lamang siyang nota ni sinusundan, di ba? Nga lang, ang pastor, pag nangaral, walang nota. Minsan mababa, minsan pasigaw, di ba? Para magising yung mga Kristiyano. Alright? So, Ephesians chapter number 4, verse number 11, down to verse number 16. Binasa na po natin to kanina, mga kapatid, pero nice nating basahin uli. Ano po? So, nag-text sa akin si Preacher J. Red, sabi niya, ano yung text mo? Ano yung ano mo? So, binigay ko sa kanya. Kaya, kanina binasa na natin yung 1 hanggang verse number 16. Ngayon po ay sa 11 na lamang hanggang 16 po. So, basahin ko po yung 11, kayo po sa 12, hanggang tayo po ay matapos. Sa verse number 16, tayo po ay sabay-sabay. Sana ay binabasa natin ito na merong pong pangunawa, sapagkat merong nagbasa na hindi naman talaga naintindihan. Alright? So, verse number 11, Ephesians chapter number 4. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Till we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of stature of the fullness of Christ. Verse number 15, but speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ, for whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Tayo po yung manalangin. Diyos na dakila, Diyos na mapagpala, salamat dakilang Diyos sa pagkakataong ito na inyo po kaming dinako sa inyo pong bahay-sambahan upang kayo po ay aming pong pasalamatan sa lahat ng inyo pong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Sa buong isang linggo na naman na nagdaan, salamat sa inyo pong pag-iingat sa amin at ngayong umaga, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat
meron po kaming pribileyo na makapag-aral po ng iyong pong mga salita. Dalangin ko, Diyos, na kayo po ang patuloy na mangusap sa aming pong mga puso. Ianda niyo po ang aming mga puso, dakilang Diyos. Kung meron kayong nakikitang kasalanan, karumian, mga pagkukulang, inyo nga po kaming linisin at maging karapat-dapat ngayong umagang ito. At huwag niyong hayaan, dakilang Diyos, na kami ay uuwi sa aming tahanan na walang natanggap na pagpapala mula sa inyo pong mga salita. Dalangin ko, Diyos, na patuloy po kayong manguna sa amin. Salamat po sa buhay ng aming pastor na patuloy niyong ginagamit at patuloy, Panginoon, na dalangin po namin na ingatan niyo po sila hanggang sila po ay makauwi sa lugar po na ito at makasama uli, Panginoon, sa paglilingkod po sa inyo. At muli, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo nga po kami ng tenga na handang makinig, puso na handang matuto. Dakilang Diyos, once again, kayo po yung aming pong pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong magsilik mo po, mga kapatid. At alam niyo po, mga kapatid, konting kwento lang, ano? At ako po ay umali sa Batangas ng 8 o'clock. At bali 45 minutes yung aking 45 minutes yung aking travel. Siguro 45 minutes din ako magpi-preach ngayon. Alright? Pero madali lang po ako mag-preach, mga kapatid, kasi pag matagal daw, hindi na nai-invite uli. Okay? So, yung ating pong pag-aaralan ngayon, ang ating pamagat, building up the church. Meron 3 M. Hindi ko ginawang 4 na M kasi sabi nila yung 4 na M, matandang mayaman, madaling mamatay, di ba? 3 M lang po ito, mga kapatid. Building up the church. Ano po? So, pero bago yon, ano po ay, meron po ba tayong mga bisita po ngayon, yung first time po? First time. Ngayon lang po kayo nakapunta po sa church na ito. Wala. Alright, so, ibig sabihin mga luma na, no? Alright, so, ngayong umaga po ay ito po yung ating pag-aaralan sa verse number 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, ito po ay about Christian living. Pero gusto kong maunawaan natin sa verse number, bago sa verse number 11 po. May binanggit dito, kung titignan nyo po yung mga Bibles po nyo. Okay? Sa verse number 8. Actually, dapat number 1 hanggang verse number, yung buong chapter po yung ating pag-aaralan, pero ay iniles na lang natin. Verse number 8, ang sabi, wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captives, and gave gift unto all men. Alam niyo po yung gift dito na binigay ng Panginoon? Ito yung gift of eternal life na binibigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Dahil mahirap maglingkod sa Panginoon, listen po listen. Psst, psst. Tingin ka dito. Hindi pwedeng maglingkod tayo sa Panginoon na hindi tayo una ligtas. Dahil hindi magiging counted ang ating paglilingkod sa Panginoon. Parang yung nagbabasketball, kahit ilang shoot, ang may shoot mo kung hindi ka player, hindi ka counted. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid? Kung hindi ka nakalista doon sa naglalaro na yon, kahit ilang shoot pa, kahit 100 shoot pa, walang hindi counted yon. Now, ibig sabihin, mga kapatid, kung hindi tayo ligtas, mahirap maglingkod sa Panginoon. Ang kaligtasan, mga kapatid, balik tayo sa Ephesians chapter number 2. Malinaw na sinasabi ng Panginoon dyan na tayo ay patay noong dati. Patay tayo espiritual. Alright? Pero salamat sa Panginoon, Ephesians chapter number 2, tignan po natin yung ating mga Bibles, mga kapatid. Ang sabi ng Bible sa verse number 5 o verse number 4, but God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loves us. Dahil sa Kanyang mayamang awa at dakilang pag-ibig, tayo ay minahal ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po tayo kaibig-ibig.
Sa harapan ng Diyos, ang tao ay makasalanan. Amen? Walang magsasabi sa akin dito, hindi ako makasalanan. Yan ang unang kasalanan mo. Lahat ng tao, mga kapatid, ay makasalanan, pero salamat sa Panginoon, ang sabi ng Bible, but God who is rich in mercy and great love wherewith He loves us. Verse number 5, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ, by grace, ye are saved. Verse number 6, and hath raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come might show us the exceeding riches of His grace and His kindness toward us through Christ Jesus. Verse number 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Alam mo, meron akong explanation sa grace na ito. Alam niyo ba bakit naging grace? Sa Tagalog, ano yung grace? Biyaya, di ba? Ang sabi ng Bible, but God who is rich in mercy. Yung mercy, negative yon. Yung love, positive. Ang Diyos ay naawa sa atin, yung mercy ng Panginoon, alright? Minahal tayo ng Panginoon equals grace. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Naintindihan niyo po? So yung kaligtasan na yon ay nagmula sa mercy ng Panginoon, sa love ng Panginoon equals salvation. Hello? Mga kapatid, ang kaligtasan po ay napakalaga na dapat nating pong matutunan sa buhay natin. Again, ito po yung pinaka-unang-unang requirements ng Panginoon. Minsan, akala natin ligtas tayo, di ba? Pero hanggang isip lang. Maraming nagpo-profess ng mga Kristiyano, pero alam niyo po, ang katotohanan nun, sa kabila nun, meron silang doubt sa puso nila. Because ang kaligtasan hindi lang po dito. Maraming tao, alam nila ang Panginoon ay namatay, pero ang tanungin mo, ligtas ka ba? Hindi. Alam lang nila. So nakakalungkot kung merong isa po sa atin dito na alam mo lang na si Kristo ay namatay para sa iyo pero wala dito. Right? Kaya nga ang kaligtasan ay merong bunga. Anong bunga? Yung binagong buhay. Alright? So ang kaligtasan po mga kapatid ay merong pong bunga. Bunga ng binagong buhay ng Panginoon. Okay, sa 2 Corinthians 5:17, alam na po natin yan. So, dito na po tayo sa ating pong text. Gusto ko lang, bago ako mag-preach, gusto ko yung salvation ay maano natin. Ano? So, dito po sa ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito, the primary purpose of the church is to glorify God. Ang pinakapangunahing purpose ng church kung bakit tayo nandito ngayon is to glorify God. Amen? Hindi ka pumunta dito para sa crush mo. Amen? Hindi ka pumunta dito na para lang ay yung damit mo ay mapuri. Hindi po. Is to glorify God. We exist for His good pleasure, and when we bring Him praise and glory, we fulfill His primary purpose for our existence. Tayo po mga kapatid ay nag-exist ngayon because mabuti ang Diyos sa atin. Alam niyo, marami pong Kristiyano ngayon gusto nilang pumunta sa church pero hindi sila makapunta. Nandun sila sa banig ng karamdaman. Pero tayo, meron tayong pagkakataon, na tayo po ay gawin natin yung duty natin bilang mga mananampalataya. So, alam niyo po yung salitang realization. Sometimes, as a church, mga kapatid, ay kailangan po natin magkaroon ng realization sa buhay natin. Hindi lang dahil dumalo ka, tapos mamaya uuwi ka, wala kang na-realize sa buhay mo. Right? Magkaroon tayo ng realization, ano ba yung kailangan? Ano ba yung mensahe na kailangan ko ngayong umaga? And as a church, mga kapatid, ay bilang isang iglesia,
tayo po ay tinutulungan para ma-field yung ating pangangailangang espiritual. Ano po? So, and then hindi lamang natin ma-realize, mga kapatid, ang kailangan natin, dapat ma-recognize din natin kung saan tayo nagkulang. Hello? Dapat hindi lang natin ma-realize kung ano yung kailangan natin, dapat ma-recognize din natin kung ano yung dapat natin pong solusyon. Hindi mo lang nalaman na nagkamali ka pala. Mali pala yung paglilingkod mo. Bagkus, gagawa ka ng isang desisyon, itatama ko yung mali ko. Tama po ba yun, mga kapatid? Kasi pwede mong na-realize mo nga, pero hindi ka naman gumawa ng desisyon. Okay? So ngayon, mga kapatid, ay dito sa Ephesians chapter number 4, verse number 12. Ang sabi po doon, and He gave some apostles, some prophets, and some evangelists. Alam natin, sa panahon na ito, na wala na pong apostles, wala na pong mga propeta. Dati, meron akong nakita dyan. Nandito po ako, meron nagpakilala sa akin. Ang sabi, nagtitinda siya ng taho. Ang sabi niya, Brad, ako, apostle ako. Sabi ko, apostle ka? Pag alam mo yung Bible, mga kapatid, na sa panahon na ito, wala ng apostle, ibig sabihin yung nagpakilala na yon ay false prophet. Right? So, ang sabi, sa verse number, hindi lang po yon, evangelists and some pastor and teachers. Alam nyo, malaki po ang role ng pastor sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng mamili kung sino ang pastor natin. O ito, pastor ko kasi magaling to. Hindi. Ang Diyos ang nagbibigay ng pastor sa atin. Amen? Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, sa Jeremiah chapter number 3, verse number 15. Buksan po natin ang ating mga Bible. Ang sabi ng Bible? Jeremiah chapter number 3, verse number 15. Ang Diyos ang nagtatalaga ng pastor po. Ang sabi po ng Bible, and I will give you pastor according to mine heart, which shall feed you with knowledge and what? What? Understanding. Now, bakit natin ito kukuhanin? Number 1, makita natin, dapat kung tayo po ay magkakaroon ng part sa pagbibuild ng church, number 1, kailangan natin po ng maturity. Maturity. At ang pastor, ang duty ng pastor, mga kapatid, ay tayo po ay i-guide. Tayo po ay i-guard. And tayo po ay i-grow. Amen? Salamat, meron tayong pastor na isang araw nagsuko ng buhay, kaya merong ganitong gawain. Walang mga misyon, mga kapatid, kung ang pastor natin po ay hindi nagbigay ng buhay para sa Panginoon. At hindi tayo yung mamimili kung sino ang gusto nating pastor. Ang Diyos ang nagbibigay ng pastor sa atin. Amen? Is to guide us, mga kapatid, para tayo po ay i-guide. At ang sabi, the word pastor is shepherd the one who tend the flock. It is more than just feeding them. It is overseeing them, watching over their welfare. Mga kapatid, ang pastor po natin, hindi lang every Sunday ay maririnig natin na nangangaral dito. Ang trabaho din po ng pastor, mga kapatid, makikita nyo, nagbibisita yung pastor natin. Nung hindi ka pa malagong Kristyano, sinasara mo ng pinto, sasabihin mo, Pastor, wala po ako dito. Sabihin mo sa anak mo, sabihin mo kay pastor, sabi ni mama, wala siya dito. Amen? Tinataguan natin yung pastor natin, tinatakbuhan natin. Pero alam niyo po, ginagawa lang ng men of God yung trabaho niya. At gawin din natin ang ating responsibility, no? Na every Sunday pumunta tayo sa church para pakainin tayo ng salita ng Panginoon. So, yung pastor natin, mga kapatid, hindi lang po para tayo po i-guide, kundi para tayo ay tignan. Alright? Minsan tinitignan ng pastor, sino kaya yung wala? Alam nyo, sa mga upuan natin, minsan, memorize na natin yan, tama? Asan si ganito? Wala si ganito. Ako, sa church namin, hindi ko tinatanong kung saan si ganito. Bakit hindi siya nag-Sunday? Kasi alam ko, meron siyang reason.
Pero minsan yung pastor natin tinitignan kung sino yung wala. Kaya malalaman kung sino yung hindi nakakain ng salita ng Panginoon. Okay? So, hindi lang po to guide us, kundi to guard us. Ang pastor, mga kapatid, i-guide niya tayo. Kung ano yung tama. Ano? Kasi meron pong, sabi po ng Bible po dito sa Ephesians chapter number 4, pwede tayong madala kung saan sang turo. Ang tagal mo ng Kristiyano, dito ka na lumaki, tapos isang araw makita mo, nasa dating daan ka. Makita mo, nandun ka sa mga. Alright? So, para tayo i-guard, ang pastor po ay nagtuturo sa atin. Sa verse number 14, ang sabi po, Ephesians chapter number 4, verse number 14. Bakit po kailangan? That we henceforth, sabi po dito, be no more children, tossed to and fro. Para hindi na tayo, mga kapatid, na madala kung saan-saan and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie wait to deceive. Para hindi tayo madaya. Amen? So, merong nilagay ang Diyos na lingkod ng Panginoon para ikaw ay i-guide, para ikaw ay i-guard. Ano yung guard? Protection yung guard. Tama? Yung payong, pag umuulan, kailangan mong buksan. Pag lumabas ka sa payong, wala kang protection. Pag wala ka sa church every Sunday, walang protection. Bakit po? Kasi nais ng pastor na tayo i-guard. Ayaw niya na tayo po ay madala kung saan-saan. Meron tayong nababalitaan, lumaki sa church, pero isang araw, makita mo, nagpabinyag. Ikinisal sa Catholic. Hindi kasi naunawaan, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Makita mo, faithful sa Panginoon. And then, mabalitaan mo, nabuntis na pala. Unbeliever pa. Alright? Kasi hindi na-guard. And then, hindi lamang po is to guide you, is to guard you, and to grow you. Amen? Yung po ang duty ng pastor, is to grow you. Sa verse number 15, ang sabi po dito, is speaking the truth in love. Alam niyo yung pangangaral ng salita ng Panginoon, hindi ito para tayo patamaan. Hello? Minsan iniisip natin, pambira, parang pinay-personal ako ni Pastora. Nung ako'y bagong mananampalataya, lagi ako nakaupo sa dulo. Parang sinasabi ko pag nagpipreach yung pastor, pambira, sino kaya nagkwento ng buhay ko sa pastor na to? Ba't alam niya yung aking buhay, yung ginagawa ko? Mga batid, ang salita ng Panginoon, ito po ay general. Pag nangungusap sa atin ang salita ng Diyos, ibig sabihin, mga batid, natatouch tayo. Masakit ang salita ng Panginoon. Hello? Masakit po ang salita ng Panginoon pag pinangaral sa atin. At depende sa atin kung tatanggapin natin ito, i-refuse natin to. Di ba, mga kapatid? Sino po dito ang yung operahan pa lang? Sino yung nag-i-enjoy habang pinapasok sa operating room? Wala. Pero kailangan ilagay doon para gumaling. Tama. Dahil pag hindi nilagay po doon, hindi yan gagaling. Ang Kristiyano, pag hindi yan pinangaralan ng salita ng Panginoon, hindi yan magbabago. Ang nature po ng tao, mga kapatid, makasalanan. Kahit ligtas ka na, nakakagawa ka pa rin ng kasalanan. Pastor, bakit? Because ang nature ng tao, makasalanan. Right? So pag-aralan nyo na lang yan sa Sunday School. Assignment na lang po ni Brother Inarion. Kung bakit tayo, kahit ligtas na, pag sinabing ligtas na, yung kaluluwa natin ang ligtas. Yung katawan natin, prone pa rin ito sa kasalanan. Naintindihan niyo po, mga kapatid? So, mga kapatid, ang kailangan ay tayo po ay lumago para tayo po ay maging kabahagi ng isang iglesyang lumalago. Kailangan tayo mismo
As a member, tayo ay lumago, maging mature tayo. Now, sabi ko sa inyo, mga salita ng Panginoon po ay medyo masakit. Hindi tayo i-comfort sa kasalanan natin. Hindi tayo i-comfort sa mga ginagawa nating mga mali. Alright? Kung gusto nating lumago, mga kapatid, kailangan ay tanggapin natin ang salita ng Panginoon. Huwag mong sabihin, Pastor, hindi sa akin yan, sa Kanya yan. Alright? Yun lagi po ang nature ng mga Kristiyano. Pastor, hindi sa akin yan, sa Kanya yan. Ano? Kabila naman, sa Kanya yan. Hindi para sa akin yung mensahe na yan. Mga kapatid, ang mensahe na ito ay para sa lahat. Walang nagchismis ng buhay mo. Dahil ito ay salita ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible po, kung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, naligtas tayo, we need to grow in the Lord. 1 Peter chapter 2, verse number 2. Ano yung sabi? As a newborn babes, desire. Tama? Kung tayo po ay bagong Kristiyano pa lang, anong kailangan? Ang sabi ng 1 Peter chapter number 2, verse number 2, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Kailangan natin ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Sino magsasabi dito, Pastor, ako hindi ko kailangan ng Panginoon sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng salita ng Panginoon. Hindi. Lahat tayo ay nangangailangan ng salita ng Panginoon. Kailangan nating lumago. Lahat ng aspeto ng buhay natin kailangan lumago. Yung business nga natin gustong lumago, di ba? Tama? Sinong gusto dito na magbi-business at laging palugi? Wala. Yung marriage natin, gusto natin lumago. Yung ating pakayang Christian life. Pero magagamit lang po tayo ng Panginoon kung tayo ay lalago sa Kanyang salita. Okay? So, sabi po, at pag lumago tayo sa Panginoon, tayo po ay magbibigay ng luwalhati sa Kanya. 2 Peter chapter 3, verse number 18, alam natin ito. Ang sabi ng Bible, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Saan tayo magkakaroon ng knowledge? Sa Panginoon. Ang sabi po dito, to Him be glory, both now and forever. Amen. Tama po mga kapatid? Pastor, paano kung hindi ako lalago? Hindi mo mag-glorify ang Panginoon. Hindi mo siya mabibigyan ng parangal sa buhay mo. Madidisplay siya sa buhay natin. Alam nyo, mga kapatid, kailangan lumago tayo sa lahat ng bagay. Maraming area sa buhay natin na kailangan po nating matutunan. Alam nyo, yung pananamit lang, nung ako'y naging Kristiyano po, natutunan ko yung tamang damit. Pag ikaw ay pupunta sa church, dapat tamang damit. Pag mamamalengke ka, hindi ganito ang suot mo, tama? Yung NBI po, punta kayo sa NBI, pag ikaw ay nakatsinelas at nakashort, pauwiin ka nila. Alright? Meron silang tinatawag na standard. Now, kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, ibibigay natin yung standard, hindi yung standard ng mundo, kundi standard ng Bible. Yung pananamit natin, mga kapatid, yung buhok natin, hindi dahil wala akong buhok, kundi yung tamang buhok. Yung babae, mahaba. Yung lalaki, dapat ay maayos. Pag yung buhok mo ay para kang manok, nakataas dito, nagsasanay ka papunta ng impyerno. Alam nyo, isang araw, ilalaglag yung mga tao doon. Sa sobrang lalim ng impyerno, tataas ang mga buhok ng mga tao. Right? Makikita natin merong mga Kristiyanong ganyan. Bakit? Hindi pa kasi nila natututunan yung tamang pananamit. Hindi pa nila natututunan yung tamang pag-worship sa Panginoon. Ang sabi ng Bible po sa Matthew chapter number 28, verse number 20, in all things, kailangan lumago tayo. Pag sinabing in all things, malawak yon. Alright? Minsan sinasabi ng mga membro, pambira, Pastor, pati buhok ko, pinapakialaman nyo. Pati pananamit ko, pinapakialaman nyo. Pero pag sinabi ng Bible, in all things, lahat. Right?
So mga kapatid, pag tayo po gusto nating lumago sa Panginoon, alam niyo po ay magdi-desire tayo. Alam niyo yung salitang desire? Magnanais tayo. Ang paglago hindi po by chance. Listen, ang paglago sa Panginoon ay hindi by chance. It is by choice. Kung gusto mong lumago, gagawa ka ng effort. Tama? Kung gusto mong lumago sa Panginoon, gagawa ka ng effort. Parang yung aeroplano, pupunta ka sa ibang bansa, merong airport. Airport ba ang tawag doon? Airport. Para makapunta ka sa isang dako, kailangan mong gumawa ng effort. Kung gusto mong lumago sa Panginoon, gamitin ka ng Panginoon, gagawa ka ng effort. So ang paglago, mga kapatid, is not just a Sunday morning. Tanggalin natin yung mga ritual sa buhay natin. Kristiyano na tayo. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang po Sunday morning, kundi Sunday evening din. Meron ding prayer meeting. Mamaya, tignan niyo po, wala na naman yung mga Kristiyanong Sunday morning Christian lang. Kasi hindi pa lumalago sa bagay na yun. Right? Pero pag ikaw lumago na sa Panginoon, hindi mo hayaan na merong pagtitipon na wala ka. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid? Hindi mo, mga kapatid, hindi ka mag-fail sa pagdala mo sa Panginoon. Mamaya, yung mga walang commitment, wala na yan. Salamat, merong live streaming. Kahit malayo kami sa Batangas, nakakapakinig kami ng salita ng Panginoon. Pero kung ikaw ay malapit lang, isang dura lang yung bahay mo dito sa church, hindi ka pa makapunta, mga kapatid, hindi ka pa lumalago. Amen. Maraming area sa buhay natin na kailangan nating lumago. At lahat yan ay tinuturo ng ating pastor mula sa salita ng Panginoon. Na kung ayaw mong lumago, sabi ko nga, salita ng Panginoon, masakit. Mamimili ka. Kristyanong backslider, karnal, o Kristyanong lumalago sa Panginoon. Alam niyo po ang salita ng Diyos para itong gatas. Sabi kanina, as a newborn babes desire the sincere milk. Yung gatas, mga kapatid, para lang sa baby yan. Tama ba? Sino dito 20 years old na nagde-daddy pa? Wala, no? Kasi bonjing ang tawag doon, di ba? Ang mahirap, ang tagal mo ng Kristiyano. 10 years ka ng Kristiyano. Pero yung Sunday morning, hindi mo pa mibigay sa Panginoon. Baby ka pa rin. Yung Sunday evening, hindi mo pa rin may bigay sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka pa rin lumalago. Ganito yan, mga kapatid. Alam nyo, pag tayo lumalago sa Panginoon, mag-i-step tayo, di ba? Tinamaan ka ng preaching kasi hindi ka lumalago. Hindi ka nagsa-Sunday morning, hindi ka nagsa-Sunday evening, hindi ka nagpe-prayer meeting, wala kang activity na ginagawa sa Panginoon. Tumaas ka. Para pag nag-preach yung pastor sa Sunday morning, amen. Sa Sunday evening, nandun ka, tumaas, nag-level up. Prayer meeting, commitment, loyalty. Mga kapatid, pag tayo po lumago na sa Panginoon, hindi na magiging mahirap ang paglilingkod sa Panginoon. Maturity ang kailangan ng bawat isa para tayo po, mga kapatid, ay maging kabahagi ng pagbibuild ng church ng Panginoon. Dahil kung merong isa o dalawa, mga kapatid, na mga hindi malago, tayo yung magiging pabigat ng iglesia na to. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Pag hindi tayo lumago sa Panginoon, tayo yung magiging pabigat ng church na ito. Ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid, tayo pong lahat ay magamit ng Panginoon sa kanyang layunin. Hindi lamang po milk ang salita para sa baby. Pag lumalago ka na, kailangan mo na meat. Tama? Meat, ibig sabihin, kaya mo nang lulukin yon. Kailangan, ibig sabihin, mga kapatid, kaya meat na medyo matitigas na salita. Pag merong natisod ngayon, ibig sabihin, mga kapatid, baby ka pa rin. Yung meat kasi medyo masakit na yan eh. Alright? Minsan, tinutumbok na niyan yung ating pong mga kasalanan. Yung ating mga ginagawang mali na ayaw ng Panginoon.
And then, pastor, matagal na akong Kristiyano. Hindi lamang po meat para sa mga lumalago, kundi ito din po ay medicine para sa mga matatandang Kristiyano na nagkakasakit din. Naniniwala ba kayo na kahit matagal na tayo na Kristiyano, dumarating na nagkakasakit din tayo? Pastor, ano yung nagkakasakit? Nadi-discourage din minsan. Tama? Dumarating yung disappointment. Ayaw mo nang maglingkod kasi hindi ka binayaran ng utang. Ha? Ayaw mo nang maglingkod because nagkasakit ka, naapektuhan ka. Di ba? So, kailangan mo ng medicine. At ang medicine na yan ay ang salita ng Panginoon to remind us again para tayo po ay magpatuloy sa Panginoon. Mga kapatid, hindi lamang po milk, hindi lamang po meat, kundi medicine. Amen? Minsan, inire-rebuke tayo because kailangan natin yon. Mahirap, meron ka ng cancer, ayaw mo pang tanggapin. Yung bang malayo ka na sa Panginoon, pero ayaw mo pa rin lumapit, sasabihin mo, okay lang ako, Panginoon. I'm just okay. Pero alam nyo, sa totoo lang, malayo na. Kahit malapit ang church natin, kung malayo ang puso natin sa Panginoon, mga kapatid, alam nyo, dito, bababa ka lang, yung iba, malayo pa yung lugar nila. Kaya na-appreciate natin yung mga malalayo yung lugar. Nagko-compute, meron po kaming membro po sa Kabuyaw, pumupunta pa sa Batangas yan para mag-worship service. Meron kaming membro sa Lipa, 3 bayan ang dadaanan, pupunta lang sa church. Yun yung makikita mong dedicated sa Panginoon. Pero yung bababa ka na lang dyan, late ka pa, mga kapatid, nakakaya yun sa Panginoon. Marami sa atin, mga kapatid, kailangan pang i-remind. Kapatid, mamayang gabi, babalik tayo ha. Sa prayer meeting, babalik tayo. Pero pag lumalago Kristiyano tayo, hindi na kailangan sabihin sa atin yan. Magkukusa tayo yung paa natin pupunta sa church. And by the way, yung araw ng linggo, mga kapatid, para talaga sa Panginoon niya. Alam niyo yung Old Testament, yung araw ng Sabat, kahit ayop, hindi pwedeng magtrabaho. Kahit yung mga alila, hindi pwedeng magtrabaho. Bakit? Kasi yun yung rest day nila para sa Panginoon. Ngayon, maraming Kristiyano ngayon dahil hindi lumalago. Araw ng linggo, nasa mall. Tama. Araw ng linggo, mga kapatid, nandoon sa outing. Pag sinabi mo, tara, church tayo, wala yan. Pag sinabi mo, outing tayo, dyan na matutulog yan. Di ba? Ganun mga kapatid. Dahil hindi pa nga lumalago sa Panginoon. Kaya nakakalungkot itong verse na ito. 2 Timothy 3 verse number 7. Ang sabi ng Bible, pag hindi lumalago, anong sabi? Ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Yung bang ang tagal mo na, pero hindi ka natututo. Yan ang nakakalungkot. Huwag mong sabihin dito ka na nakatira. Huwag mong sabihin, mga kapatid, matagal ka ng Kristiyano. Pero kung hindi ka natututo, mga kapatid, sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3 verse number 7. Ang sabi, yung mga matatagal ng Kristiyano at hanggang ngayon, mga kapatid, hindi pa rin lumalago. Ang sabi sa kanya, ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Alright, hindi nila maabot ang katotohanan ng salita ng Panginoon. 1 Corinthians chapter number 13, verse number 11. Pag hindi tayo lumalago sa Panginoon, mga kapatid, meron tayong dapat bitawan. 1 Corinthians chapter number 13, verse number 11. Ang sabi po doon? Basahin natin. 1 Corinthians chapter number 13, verse number 11. Okay.
Ang sabi, when I was a child, ano daw? I speak as a child. Amen? 13. Nung ako ay bata, nagsasalita ako na parang bata. When I was a child, I speak as a child. I understood as a child. Alam nyo yung bata, hindi niya tayo kayang unawain. Kahit sigawan mo pa yan. Tama? Bata nga eh. Hindi niya kayang maabot yung level mo. Kahit sumigaw pa yung pastor dito, kahit bumaba pa ang Panginoong Yesus para mangaral dito, kung hindi mo maunawaan, hindi ka lalago. Kahit sinong magaling pang preacher na mangangaral dito. Kung ang isip mo ay bata, okay? But sabi niya dito, when I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I taught as a child. Pero sabi niya, but when I became a man, I put away childish things. Nung ako ay lumago na sa Panginoon, pagiging baby, childhood, okay, pagiging young, tama? When I was, ang sabi niya, but when I became a man, I put away childish things. Pag tayo lumago na sa Panginoon, kakalimutan na natin yung mga bagay na dati nating ginagawa na hindi nakakalugod sa Panginoon. Nakakalungkot, alam mo, tatay na, Kristyano to yung tatay na walang oras sa mga anak pero mayroong oras sa computer. Meron akong kilala niyan. Ano? Ang daming oras sa paglalaro pero walang oras sa pamilya. When I was a child, sabi, but when I became a man, I put away childish things. Pag tayo lumalago na sa Panginoon, mga kapatid, yung mga dati nating ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, tatanggalin natin yon. Okay? So, ay hindi tayo magiging effective sa paglilingkod sa Panginoon kung hindi tayo lalago. Alam niyo bakit hindi ka effective sa Panginoon? Kung bakit hindi ka ginagamit ng Panginoon? Because kailangan mong lumago. Saan, Pastor? Maraming area. Sa buhay panalangin. Listen, hindi prayer meeting to, pero ang paglago, maraming area, di ba? Marahil matapat ka every Sunday, pero bagsak ka naman sa prayer life. Tama? Marahil dun sa prayer life mo, okay ka. Pero dun sa giving, hindi. So maraming area sa buhay natin na kailangan nating lumago. Yung ating prayer life, yung ating devotion sa Panginoon. Pagising natin sa umaga, mga kapatid, hindi yung cellphone kaagad yung hawak natin. Manalangin ka muna. Magbasa ka muna kahit isang talata lang. Anong ginagawa natin dahil busy tayo? Pagkagising natin sa umaga, titignan natin yung cellphone natin kung merong text. Tapos magpe-Facebook muna tayo. Hindi natin namamalayan yung oras. Late na pala tayo. So yung ating pong prayer life, yung ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon, nagbabasa pa ba tayo ng salita ng Panginoon? O nakarely na lang tayo sa pastor kasi mangangaral naman yung pastor? Kanina bang umaga nagbasa ka ng salita ng Panginoon? Binuklat mo ba yung Bible mo at binasa mo yung salita ng Panginoon? Nag-pray ka ba kaninang umaga? Mga kapatid, yung ating area ng pagbibigay, yung giving natin, alam mo sabi ni David, nung siya ay sa panahon ni Arauna at saka ni David, nung mag-o-offer si David sa Panginoon, ang sabi niya, I will not offer that anything that cost me nothing. Hindi ako magbibigay sa Panginoon na walang halaga. Dapat lumalago din yan yung area na yan. Pagbibigay. Amen? Ayaw na natin mag-amen. Amen! Ang pagbibigay po ay part ng worship natin sa Panginoon. Tinuturuan natin yung mga tao.
Pag magbibigay ka sa Panginoon, dapat yung best mo. Okay? Kasi, Panginoon, ito yung o-offer ko po ngayon. Sa buong isang linggo, iningatan ka ng Panginoon, di ba? Binigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Ano yung ibabalik mo sa araw ng linggo? Panginoon, ito po yung offer ko. Tira-tira. Mga kapatid, ang tira-tira para sa aso lang. Itrato mo ang Panginoon, mga kapatid, na siya yung pinakamahalagang persona sa buhay mo. Minsan, ang trato natin sa Panginoon ay parang aso. Kung ano yung uli-uli, yun ang binibigay natin sa Panginoon. Ako meron akong tinuturong principle sa mga member po namin. Itong 5 ito. As long na meron kayong 5 daliri sa kamay, kaya nyong i-memorize yan. Una, yung priority natin dapat ang Diyos. God. Tingnan nyo listen. Tingin ka dito. God. Pangalawa, family. Hindi pwedeng mauna ang family, tapos ang Diyos. God, family, ministry. Pangatlo, job. Panglima, yung sarili mo. Pero nangyayari, mga kapatid, baligtad. Sarili muna natin, yung trabaho muna natin, saka na tayo maglilingkod. Tapos pamilya natin, tapos yung Diyos. Di ba nakakalungkot yan? So, meron ka bang 5 daliri, mga kapatid? Itaas natin. Ano po ito? God. Hindi ito God. Ito ano to? Family. Mahalaga yung pamilya natin. Pangatlo, ministry. Yung paglilingkod mo sa Panginoon. Pangapat, yung trabaho mo o yung business mo. Panglima, yung sarili mo. Pero pag nagkabaligtad ang priority mo na yan, sasala ka. Amen. So, ang paglago po sa Panginoon, mga kapatid, hindi po madali. Kailangan po ng effort yan. Bibilisan na natin, baka hindi na tayo invite ulit dito. Pangalawa, hindi lamang po maturity ang kailangan para tayo ay maging katulong sa pagbibuild ng church. Pangalawa, yung ministry, pahalagahan natin. Amen. Alam nyo, wala ako sa katatayuan ko ngayon kung walang ministry. Lagi nating i-recognize, ang ministry ginagamit ng Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo narito ngayon. Ang ministry ang umabot sa atin, di ba? Kung tayo po ay nakatok, dahil merong ministry na ginagampanan ng isang iglesia. Nagbago yung buhay natin because naging membro tayo ng church, ang salita ng Panginoon ay naging malaya sa ating buhay. Ginagamit tayo ng Panginoon because of the ministry. Ano yung ministry? Mga kapatid, huwag nating iwalay po ang ating sarili sa ministry. Ang ibig sabihin po ng ministry, mga kapatid, meron pong 3 pinanggalingan na salita ang ministry. Sa Hebrew, sa Numbers chapter number 4, verse number 12, ang ibig sabihin ng ministry ay share it sa Hebrew word, na ang ibig sabihin po ay service. Ano yung word? Numbers chapter number 4, verse number 12, yung salitang ministry, ang ibig sabihin ay share it. Ang ibig sabihin po ay service. Pangalawang meaning ng ministry, sa Numbers chapter 4, verse number 47, aboda. Sa Greek word pa rin, o Hebrew word pa rin to Ang ibig sabihin ng aboda, hard work. Kaya ang ministry, hindi madali. Ang paglilingkod, hindi madali. Kaya ka nadadalian kasi wala kang ginagawa. Tama? Pero ang ministry po, hard work. And then, Acts chapter 6, verse number 4, ang ibig sabihin ng ministry, diakoneia, na ang ibig sabihin ay office. Service, hard work, office. So mga kapatid, itong paglilingkod po na ito, hindi po madali. Merong hard work, merong service, merong office.
So, sa ating paglilingkod sa Panginoon po, mga kapatid, kaya merong mga talata sa Bible, your labor is not in vain in the Lord. Bakit? Kasi hindi po madali ang paglilingkod sa Panginoon. Again, kung wala kang ginagawa sa ministry, nadadalian ka kasi wala kang ginagawa. Pero kung naglilingkod ka ng matapat sa Panginoon, hindi po madali. Isasacrifice natin yung time natin, isasacrifice natin yung buhay natin sa Panginoon. Sa Acts chapter number 20, tignan po natin. Acts chapter number 20. Nandyan pa po kayo mga kapatid? 3 M lang to eh. Una, ano yung una? Maturity. Pangalawa, ministry. Sa Acts chapter number 20, makikita natin po dito, ang sabi ni Apostle Paul. Okay? Nabasa yung Bible ko kanina eh. Acts chapter number 20. Verse number 19. Ang sabi dito, serving the Lord with all humility of mind, with many tears and temptation, which befell me by the lying in the weight of the Jews. Anong makikita natin nung si Apostle Pablo ay naglingkod sa Panginoon? Ano daw meron? Ang sabi niya, meron pong tears. Ano yung tears? Pagiyak. Kaya pag tayo, mga kapatid, ay tunay na naglilingkod sa Panginoon, pinagpipray mo, umiiyak ka sa Panginoon. Pinagpipray mo yung kaluluwa. Pinagpipray mo yung ginagawa mo para sa Panginoon. Nung ako po ay nagsimula ng gawain sa Santo Tomas, aalis ako dito ng 12 past. Sunday morning, ang daming tao. Pupunta ako sa Batangas. 2 lang kami. Worship service namin, 2. I-invite mo yung mga tao, pupunta. Next Sunday, hindi na pupunta. Walang maayos na church. At kahit ganito yung church natin, mga kapatid, hindi madaling mag-invite ng tao. Tama? Ganito na nga yung church natin, maganda na. Ang hirap pang mag-invite. How much yung mga churches, yung mga mission, walang maayos na facilities. Pag in-invite mo yung tao, hindi na magpapatuloy. Kaya sabi ko sarili ko, Panginoon, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Itatayo namin ang ministry na ito sa tulong niyo. Salamat po sa mga nananalangin sa amin sa ministry. Pero, prayer is not enough. Kailangan natin, mga kapatid, mag-sacrifice minsan. Yung pang-last natin na points, doon tayo Pero serving the Lord is not easy. Ang sabi ng Apostle Paul, maraming pag-iyak sa ministry. Yung mawawalan ka ng membro, mga kapatid, ang isang kaluluwa, ang hirap hanapin, kakatukin mo yan. Iba-Bible study mo yan. Pag lumago yan, naging membro ng church. Tapos isang araw sasabihin, Pastor, lilipat na po kami ng tahanan. Uwi na po kami. Hindi madali po. Iniiyak natin sila sa Panginoon, pero hindi madali. Yung lugar pa naman namin, mga kapatid, ay lugar industrial. Ang daming tao. Kung sino-sino napupunta. Every Sunday, hindi kami nawawalan ng bisita. Minsan, merong mga tag-ibang church pupunta sa church namin. Doon sila mag-church. Yung iba, doon na naliligtas, doon na nababaptize. Pero isang araw sasabihin, Pastor, alis na po kami. Hindi madali. Pero mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, maraming pag-iyak, maraming temptation din. Sabi dito, tears and temptation. Ano yung temptation? Nabanggit sabi ni Apostle Paul dito, pag lumalago na yung gawain, parang minsan nagiging mayabang ka na rin. No? Hindi tayo, mga kapatid, exempted doon. Meron tayong mga nakikilala, yung lumago na yung gawain nila, parang sila na yung Diyos. Pero makita natin sa ating pastor, mga kapatid, hindi siya ganon.
Amen? Hindi siya boss. Tignan niyo po ang pastor natin. Hindi ko tinataas ang pastor natin. Hindi yan mag-uutos sa'yo. Hindi niya sasabihin, ikaw mag-soul winning ka. Gawin mo to. Hindi. Papabayaan ka lang niya. Titignan ka niya lang kung gagawin mo yung ginagawa mo para sa Panginoon. Hindi sasabihin ng pastor, Brad, gawin mo to. Hindi. Mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon po, hindi madali. Kang kailangan natin, humility. Amen? Meron akong kaibigan na pastor, ang sabi niya, Pastor, paano kaya pag pinagpala tayo ng Panginoon? Pastor, sabi niya, ako magpapaalala sa iyo kung saan ka nagmula. Dahil pwedeng tendency, lumaki na yung church mo, naging mayabang ka na, at nakalimutan mo na kung saan ka naggaling. Ako din ang magpapaalala sa iyo, ganun din. Meron akong kaibigang pastor, ganun po. Nagpapaalahalanan kami sa bawat isa. Nagkakamustahan kami. So, ang paglilingkod natin sa Panginoon, meron dapat kababaan. Serving the Lord with all humility of mind. Pwede tayo maging mataas someday kung magiging ma-pride ka. Pero ang paglilingkod sa Panginoon, meron pong kababaan ng isip. Ano pa? Serving the Lord with all hardship. Merong suffering, merong problems. Ang nakakalungkot habang naglilingkod ka sa Panginoon, listen, habang naglilingkod ka sa Panginoon, hindi natutuwa yung mga mahal mo sa buhay. Sila yung umiila sa'yo. Sila yung nagpe-persecute sa'yo. Ewan ko kung nararanasan nyo yan, mga kapatid. Salamat, hindi ko naranasan yan. Meron kaming isang Bible study. Nung kanyang anak ay nakilala, naglingkod sa Panginoon. Ngayon, yung mga magulang, pag pumunta ka sa church na yan, huwag ka nang umuwi dito. Merong persecution. Merong hardship. Merong suffering. Merong pong sacrifice. Alright? At lahat naman na yan ay makikita natin sa Panginoon. Ang Panginoon ay merong sacrifice ang Panginoon para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Right? So, serving the Lord with all humility, serving the Lord with all hardship, and then serving the Lord with all honesty. Ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, kailangan matapat ang puso mo sa Panginoon. Yun ang nakita ko. Hindi ibibless ng Panginoon yung isang tao na hindi tama ang puso. Na hindi totoo sa Panginoon. Pwede nga tayong pumunta sa church pero hindi tama yung puso natin eh. Alright? With all honesty. Ang sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, nung siya'y naglingkod, wala akong ninakaw kahit isang 5. Wala akong ninakaw sa Panginoon. Hindi siya naging covetous. Hindi siya corrupt. Meron siyang clean conscience. Yun si Apostle Paul. At tayo po, mga mananampalataya, inaasahan din ng Panginoon na ganun din tayo. Meron tayong kababaan. Okay? Doon na nakakaranas tayo ng kahirapan. Pero mahalaga, honest pa rin tayo. Amen? Totoo pa rin tayo sa Panginoon. With all. Serving the Lord with all humility. Serving the Lord with all hardship. Serving the Lord with all honesty. And then, serving the Lord with all our hearts. Pag ang ginagawa mo sa Panginoon, walang puso. Hello? Pag walang puso ang paglilingkod sa Panginoon, hindi masaya. Kaya sabi po ng Colossians chapter 3, verse number 22-23. Buksan natin. Malapit na po ako matapos, mga kapatid. Pang 3 points na tayo. Colossians chapter number 3, verse number 22. Ano sabi po dyan, mga kapatid? Servant, obey in all things your master according to the flesh. Not with eye service
man pleaser, but a singleness of heart, fearing God. Hindi ka naglilingkod dahil sa tao para palakpakan ka. Amen? Hindi tayo pumunta dito sa church para kung sino man. Kung kasino man, mga kapatid. Ang sabi ng verse number 23, and whatsoever you do it what? Heartily. As to the Lord and not unto men. Yung paglilingkod natin, mga kapatid, kahit walang nakaka-appreciate, maglingkod tayo sa Panginoon. Kahit hindi tayo nire-recognize, maglingkod tayo sa Panginoon. Minsan, hindi tayo makakakuha ng commendation sa Panginoon. Yung irap ka na, hindi ka ina-appreciate, okay lang yan. Sa Panginoon ka naman naglilingkod. Amen? Dahil pag sa tao tayo naglingkod, mapapagod tayo. Sasabihin ko po sa inyo, mga kapatid, hindi na tayo makakapagpatuloy. Magiging pabigat tayo ng church. Pero kung sa Panginoon tayo naglilingkod, pribileyo ang maglingkod sa Panginoon. Amen? Tinitignan niyo po ba ang paglilingkod sa Panginoon as a privilege? O burden? Kaya ka lang nandito kasi duty mo eh. Pero kung tinitignan natin as a privilege, ang sabi ni Apostle Paul, I thank Christ Jesus who had enabled me, putting me into the ministry. Number 3. Yan, tapos na po tayo. Sinulit ko lang yung aking pagpunta dito, mga kapatid. Number 3. Building up the church. Number 1, kailangan ng maturity. Kailangan nating lumagong lahat. Pangalawa, kailangan ng ministry. Paalagaan natin ang gawain ng Panginoon. Kahit wala yung pastor natin. Amen? Kahit walang nakakakita sa'yo, maglingkod ka ng matapat. With all, ano yun? With all humility. With all hardship. With all, ang sabi doon, with all honesty and with all our hearts. And then last, building up the church. Paano tayo makatulong? Paano maging matatag ang church natin? Mission. Mission. 3 M na, di ba? Maturity, lumago ka sa Panginoon. Paalagaan mo ang gawain ng Panginoon. And then, anong kasunod? Mission. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang trabaho ng church is to spread the gospel. Kaya ka naligtas dahil merong nag-reach out sa'yo. Tama? Kaya tayo nakakilala sa Panginoon because merong mga taong nagmalasakit sa atin. Merong nanalangin, merong nagsakripisyo, merong umayo. Pastor, gusto ko po, magbigay na lang ako. Salamat sa Panginoon. Yung maging supportive ka sa mission. Amen? Yung alam mo, meron kang ginagawang faith promise sa Panginoon. Alam nyo, yung church po namin hindi malaki. Pero lahat ng mga membro po, tinuturuan namin na maging involved sa mission. 5 years na kaming organized. Meron po kaming pitong sinusuportahan ng mga missionary. Last time nagkaroon kami ng commitment, umabot ng 170 plus ang aming commitment sa mission. Pero alam ko, hindi naman pumapasok lahat. Pero at least, meron tayong ginagawa. Yung pera sa mission, mga every month, inuulog mo yung support ng mga missionary na yan. Alam nyo, yung puso ko, pag nagbibigay ako ng support sa mga mission, galak na galak. Matutulungan na naman si ganito. Ano po? So, ang trabaho ng church, mga kapatid, is to spread the gospel. At meron tayong mission na dapat ma-accomplish. Yan ay binigay ng Panginoon sa church. Tama? Sa Matthew chapter number 28. Go ye into all the world. Ang sabi doon. Mga kapatid, mission. So, nabasag yung aking iPad kaya nagsulat ako kagabi.
2 mensahe yung aking niready. Tinawagan ako ni Pastor, sabi niya, sa October 1, ikaw ang tagapagsalita. Nag-ready ako ng mensahe. Kaya nagpaalam ako sa church. Yung aking ipipreach doon sa Binyan, sabi ko, ipipreach ko na ngayon. Na-cancel. Tumawag si Preacher J. Red sa akin. Sabi niya, sa October 15 ka na lang. Kaya kagabi, alauna na ako natulog. Parang mabuo ang mensahe na ito, mga kapatid. So, yung mission, mga kapatid, ito po yung mandate ng bawat mananampalataya po. Okay? So, sa Matthew chapter number 28, alam natin yon. Ang sabi, go ye therefore into all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Tama po? Sa Mark chapter number 16, verse number 15, ang sabi niya, go ye into all the world and preach the gospel. So mga kapatid, meron pong mission na dapat nating ma-accomplish. Hindi po ito suggestion ng Panginoon. Hindi ito opinion. Hindi ito, mga kapatid, na option na dapat nating pong pagpilian. Bilang church, meron tayong trabaho na dapat nating gawin. Kaya makita, salamat sa Panginoon, meron mga lumalabas dito. Sino kaya ang uling lalabas? Pag-rapture na. Mga kapatid, sa Matthew chapter number 9, verse number 37 and 39, 38 and 39, makikita natin, mga kapatid, ang Diyos ay tumatawag, the Lord of the harvest, sa verse number 38. Matthew chapter number 9, verse number 38. Ano yung sabi po ng Bible? Nandiyan pa po kayo, mga kapatid? Gising pa po ba kayo? Matulog na, magising na. Matthew chapter number 9, verse number 38. Ano yung sabi po? Pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Ang Diyos ay nananalangin na manggagawa sa Kanyang ubasan. Ano po? Marahil isa sa atin dito, mga kapatid, isang araw, pag lumago, pinalaga ng ministry, isang araw, gagamitin ng Panginoon. Sa church namin, meron kaming 8 tatay. Ang panalangin ko, meron pong 30 barangay ang Santo Tomas, Batangas. Pero alam nyo, sa Santo Tomas, 14 na po kaming Baptist church doon. Magkakadikit kami. Pero walang agawan ng membro. Pero ang plan ko, mga kapatid, itong 8 tatay na ito, ititrain ko. Ilalagay ko sa bawat barangay. Sila yung pastor doon. Hindi madali. Pero pag tayo naglingkod sa Panginoon, ang Panginoon nananalangin ng manggagawa. So the Lord of the harvest, heaven is encouraging us, mga kapatid. Ang langit ay nananalangin na sana isang araw, si Brother Efren isusugo sa Africa. Amen? Doon sa Russia. Sana isang araw tumawag ang Panginoon ng mga manggagawa. Yung mga babae, willing sila eh. Ewan ko lang yung mga lalaki, bakit ayaw nilang lumabas. Pero kailangan maging matured ka muna. Kailangan maunawaan mo ang ibig sabihin ng ministry. Kasi baka sa labas, mahirap. Alam nyo, na-appreciate ko po ang training dito. Dahil kung hindi ako dumaan sa training dito, baka bumalik ako. Kaya bumabalik yung mga missionary kasi mahirap sa field. Ano po? The Lord of the harvest, mga kapatid. Number 2, the loss of the harvest. Kung merong the Lord, merong Panginoon na tumatawag ng mga Christian, ng mga manggagawa, meron din pong mga loss. Alam mo yung impyerno po ay nagre-request. Yung rich man, nagre-request siya. Ang sabi niya kay Abraham, isugo mo yung mga, si Lazarus doon, para sabihin mo na meron akong 5 kapatid. Biruin mo, nasa impyerno na yung tao, nananalangin pa. Anong panalangin niya? Na wag sanang pumunta yung mga kapatid ko dito sa aking kinalalagyan. Hell is requesting us. Sana magpadala ng manggagawa
doon sa aming mga pamilya. Amen? Mga kapatid, hindi lamang hell is requesting us. Luke chapter 16:27 po, time is challenging us. Ang oras po, hindi po matagal. Kumbaga ay, ang oras po mga kapatid ay hindi na bumabalik. Sabi kanina, kung darating na ang Panginoon, listen, kung mag-rapture na bukas, tapos hindi ka pa maging tapat, paano na mangyayari? Pero sabi mga kapatid, time is challenging us. Ang pastor natin hindi naman bumabata, tama? Tumatanda na rin. Yung trabaho ng soul winning, mga kapatid, baka yan ay na-high blood na dahil sa init. Sinong gagawa nun? Sinong gagawa? Para akain yung mga lost. Tayo. Amen. Tayo naglumalago sa Panginoon. Tayo na naglilingkod sa Panginoon. Katuwang natin ang pastor natin. Siya'y nananalangin dun sa kanyang kwarto para pag ikaw ay lumabas, mga kapatid, maging fruitful yung ginagawa mo para sa Panginoon. Nung ako ay nagsisimula sa Batangas, walang bahay na hindi namin kinatok. Lahat ng pinto kakatukin, magbibigay ng tracts. Minsan sasaraduan ka, okay lang yon. Pero mga kapatid, mahalaga, meron kang ginagawa sa Panginoon. Because time is challenging us. Mga kapatid, hindi lamang po yun. Hindi lamang the Lord of the harvest, nagpipray ang Panginoon sa atin. The Lord of the harvest, the loss of the harvest, and last, the laborer of the harvest. Manggagawa. The field is calling us, mga kapatid. Ang daming anin, kaunti ang manggagawa. Are you willing, mga kapatid, na magpagamit sa Panginoon? Willing ka ba na, Panginoon, ito yung buhay ko, ipapagamit ko sa inyo. Ako nung nagbigay ng buhay sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, wala akong talento, hindi ako matalino, pero yung buhay ko ipapagamit ko sa inyo, Panginoon. Mga kapatid, pwede nating ipagamit yung buhay natin sa Panginoon. Because yung field ay nangangailangan po ng manggagawa. Sa Binyan, hindi ko alam kung ilang barangay ang Binyan. Pero sana isang araw, maabot natin ang bawat barangay. Amen? Hindi lamang po the field is calling us, God is commanding us. Siya yung ating commander. Ang gagawin lang natin, susunod lang tayo sa utos ng Panginoon. Nung ako po ay nagsimula sa Batangas, sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, pwedeng ito po ay maging stepping stone ko lang. Kung tatawagin niyo ako sa ibang lugar, ako po ay pupunta. Ha? Mga kapatid, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Kung tayo lamang po ay magiging willing. Bakit kaunti ang manggagawa? Because kaunti ang willing. The laborers are few. Why? Because few are willing. Amen? Hindi ka willing magpagamit sa Panginoon, walang kwentang buhay mo. Alam nyo, kahit anong profession natin, sa aming church, meron pong engineer. Iba-ibang mga profession, meron silang mga degree. Pero sabi ko, alam nyo, hindi natin yan mapagmamalaki sa Panginoon. Hindi natin sasabihin, Panginoon, ito yung natapos ko. Ito yung na-accomplish ko. Hindi. Ang sasabihin ng Panginoon sa'yo, asan ang bunga mo? Amen? Nasaan yung kaluluwa? Araw-araw mong kasama, katabi mo sa pagtulog, asawa mo, hindi mo mamasyera ng salita ng Panginoon. Mga anak mo, yung mga magulang mo, kapatid, kukuhanin ng Panginoon sa ating mga kamay, yung dugo. Manghihinayang tayo, sasabihin natin, sayang, sana nagpagamit ako sa Panginoon. Amen? Alam nyo, para ma-build natin ang church, kailangan yung tatlo na yon. Lumago tayo,
maging mahalaga sa atin ang gawain ng Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, meron tayong trabaho na dapat gampanan. Hindi ka makapunta doon, mag-support ka. Hindi ka makapunta doon, manalangin ka. Pero kung gusto mong pumunta doon, ikaw ang susuportahan namin. Amen? Sinong willing na mag-support dito? Amen? Pastor, ako po ay maglilingkod doon sa lugar ng Africa. Susuportahan ka namin. Pumunta ka sa church namin, susuportahan ka namin. Hindi lang panalangin, financial din. Ang mahirap, hindi na nga willing magpagamit. Mga kapatid, wala pang ginagawa sa ministry. Tapos na po ako, mga kapatid. Napakasimple lamang po na mensahe ngayong umaga. Gusto ko maalala natin, 3 M lang. Maturity, ministry, and mission. Bigyan natin ng importansya ang mga bagay na yan. Ano po? Tayo po'y manalangin po. Tumayo tayong lahat. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po ngayong umaga sa pagkakataon, Panginoon, na muli naming mapag-aralan ng iyong pong mga salita. Salamat po sa katotohanan na isang araw kami po ay inyo pong iniligtas. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Hindi po namin to kayang bayaran kahit buhay pa namin yung kapalit. Salamat sa pribileyo na kami, Panginoon, ay inyo pong tinawag sa inyong gawain. The reason why ang church na ito ay nag-e-exist because meron pong mission na dapat gampanan. Merong mga tao na dapat pong abutin. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, ngayong umaga na magkaroon ng commitment, magkaroon ng desire na lumago sa inyong mga salita, magkaroon ng paalaga sa inyong gawain, at magkaroon ng involvement alang-alang sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Tulungan niyo nga po kami, dakilang Diyos, sa aming po nga mga napag-aralan po na ito. Tunay nga po, Panginoon, na wala kaming higit na kailangan kundi kayo sa buhay namin. Marahil sa umagang ito ay merong pong isa o dalawa sa ating kaligitnaan. Habang tayo po ay nakayuko, habang tayo nakapikit, sa ating kalagitnaan ay merong pa pong hindi nakakakilala sa Panginoon. Marahil sinasabi mo ngayong umaga na nais ko pong makakilala sa Panginoon. Nais kong tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas ng aking buhay. O marahil, ngayong umagang ito ay napagtanto natin na kailangan tayong lumago. Na inaasahan ng Diyos na tayo po ay gumawa sa Kanyang gawain. Paalagaan natin yung ating ministry. Tulungan po tayo ng Panginoon ngayong umagang ito. Sana isang araw makapunta tayo sa mga lugar na kung saan ay inabot ng salita ng Panginoon at makita natin magkaroon tayo ng burden sa Panginoon. Kung ngayong umaga pong ito, mga kapatid, ang panalangin natin, Lord, use me. Gamitin niyo po ang aking buhay, Panginoon. Wala po akong ibang nais kundi maglingkod sa inyo. Ngayong umaga pong ito, mga kapatid, ang altar po ay open para sa lahat. O marahil ang kailangan natin ay lumago sa Panginoon. Kailangan natin ng commitment. Lord, tulungan niyo po akong lumago sa inyong mga salita. Tulungan niyo po akong magpaalaga sa inyong gawain. Sa araw ng linggo,
at sa mga ministry na meron po kami sa church na ito. Ngayong umaga, ano ang pwede nating ibigay sa Panginoon na wala ang Panginoon? Even ang buhay natin ay para sa Panginoon. Are you willing na mag-i-step, sasabihin natin, kasama po ako sa paglilingkod sa Panginoon. Willing ako na ibigay ang aking buhay for the sake of the gospel. Panginoon, kayo ang nakakaalam ng puso namin. Kayo ang nakakasiyasat. Kung merong pong mga kasalanan, pagkukulang, o marahil merong mga part sa buhay namin na kailangan naming lumago. Yung aming prayer life, yung aming devotion, yung aming commitment sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mga nagsilapit sa dakong unahan. Tulungan nyo nga po sila kung ano man po ang kanilang panalangin. Pagpalain nyo po ang iglesia na ito. Nais namin makakita ng mga next generation, Panginoon, na willing na maglingkod sa inyo. Willing na isuko ang kanila pong mga buhay for the sake of the lost. Pagpalain niyo po ang aming pastor, ang kanyang may bahay. Ingatan niyo po sila lagi. Pagpalain niyo rin po ang pamilya ng aming pastor, kanyang mga anak, at ang bawat membro ng church na ito. Ay niyo nga pong i-bless, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Wala po kaming ibang hiling, kundi mabigyan kayo ng kaluguran sa buhay namin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Awitin po natin, Set My Soul Afire, Lord. But before that, ating pong i-appreciate ang ating pong guest, pastor ngayong pong umaga. Alam na po natin ang ating pong gagawin dahil yung mga nakaraang Sunday po, lagi po natin ginagawa ay tayo po ay nagbibigay ng munting regalo sa ating pong guest pastor. Ngayon, kay Pastor Benson, tayo po ay gagawin po din po natin yon sa kanya. And let us sing, Set My Soul Afire, Lord. Second stanza only. Set my soul afire, Lord, ready to sing. Set my soul afire.